muna, Kaya madam. magtanong sa abogado. Sige, Tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I already magkaintindihan prepared dito. these questions. Sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong Ba't mag-investigate. doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hirain punto kita, lang ma'am. nito, Ihilahin daw ni Tatay Digong sa impyerno itong si Risa Ontiveros. Ayun na nga ho mga kababayan, nakita nyo naman ho kung paano linampaso nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, itong si Senator Risa Hontiveros. Dito sa video na ito mga kababayan, ipapakita ho natin na itong mga senador na kagaya nitong si Risa Hontiveros at nitong si Marcos Jr., puro lang ho salita yung mga yan. Itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, hindi na ho siya presidente, pero dito ho natin makikita yung pagmamahal niya sa ating mga kababayan. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe lang ho, sobrang saya na ho natin dito sa PH Play. At shoutout ho muna natin na mabilisan yung ating mga kasamang nagpakulay sa comment section kahapon. Unahin na ho natin itong si shoutout ho, mega love shoutout dito kay Sir Greg Tanglod. Maraming salamat, mega love shoutout ho. Shoutout din ho dito kay Ma'am Arizayen. Ma'am Arizayen, mega love shoutout ho. Palakpakan ho natin itong si Ma'am Arizayen. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Joel. Sir Joel, maraming salamat ho. Pa-shoutout PH. I'm always watching you from Houston, Texas. Palakpakan ho natin. Ingat ho kayo dyan sa Houston, Texas. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Ruby. Ma'am Ruby, maraming salamat ho sa napakatinding suporta. Sukin ho natin yan. Palakpakan ho natin po si Ma'am Ruby. Mega love shoutout din ho dito kay Fernie. Fernie 2.0. Palakpakan ho natin itong si Sir Fernie. Mabilis na lang ho to. Medyo marami ho hindi ho natin na shoutout kahapon. Dito kay Ma'am Riza Reyes. Thank you ho sa $15, Ma'am Riza Reyes. Palakpakan ho natin. More power to you. God bless always. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo kung nasan dako man ho kayo ng daigdig naroon ngayong mga panahon na to. Dito kay Alcab. Alcab 05. Maraming salamat, sir. Talaga ng mga saludo. Ingat ho kayo dyan sa New Zealand. Palakpakan ho natin. Ito si Sir Alcab. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Arizayen. Ma'am, thank you ho. Napakarami hong mga pakulay nyo dyan sa comment section. Saludo ho, madam. Dalawang magkasunod, di ko kayo na shoutout. Thank you ho. Ito muna mga kababayan, umpisahan ho muna natin ang ating talakayan. Bago ho natin puntahan itong si Risa Hontiveros, pasadahan ho muna natin ang pagbisita nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa mga biktima dyan, sa mga biktima ng bagyong Christine dyan sa Bicol Region. Ito lang ang tanong ko dito mga kababayan. Sino sa mga politikong madadaldal ngayong mga panahon na to? Yung mga madadaldal, yung mga maiingay sa social media, yung akala mo talaga mahal na mahal nila sa bayan ng Pilipino. Itong mamang to, hindi na presidente. Wala siyang posisyon, ordinaryong Pilipino. Pero kung puntahan niya, pasyalan niya yung ating mga kababayan na talagang nangangailangan, randam ho natin yung pagmamahal. Nung nakita ho natin ang caption niya, hindi ho natin malaman kung maluluha tayo o ewan hindi na ho ako maluluha dito. Baka makita nyo, nakakahiya naman. Pag ako na lang, yung solo na lang, di ba? Kayo dyan, kung gusto nyo maluha, bahala ho kayo dyan. Di ba? Tingnan nyo naman ho ito mga kababayan. Tingnan nyo yung kapit nitong ali na to kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ganyan ho, tanggapin ng ating mga kababayan itong si Tatay Diggs. Kaya para doon sa mga maiingay na politiko, kagaya nitong si Abante, kagaya nitong si Fernandez, si Barber, si Risa Hontiveros, si Dilima, gawin nyo muna, bago kayo magdadaldal dyan, dyan sa mga committee na yan, gawin nyo muna yung mga ginagawa na yan itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Wala hong di ba? Talagang purong pagmamahal lang. Hindi na ho makakatakbo ng presidente yan. Hindi na ho tatakbo ng senador yan. Mayor lang ho tatakbuhan yan. Kung ano lang yan, anong pakialam nyo dyan sa mga nasalanta na yan, di ba? Pero dahil mahal niya ho ang ating mga kababayan, kaya ho niya ginagawa yan. Kaya ho ginagawa ni dating Pangulo Rodrigo Duterte yan. At dahil dyan, bigyan ho natin ng masigabong palakpakan at isang matigas na saludo itong si Tatay Digong. Saludo dito kay Tatay Digong. Ayun na nga ho mga kababayan, pasadahan na ho natin to. Hindi ho natin napasadahan kahapon to kasi napakarami hong ganap, no? Merong press con si Tatay Diggs, merong hearing dyan, merong balita dito. Kaya
inano ho muna natin yung, dapat makonsumo ng ating mga kababayan kahapon. Yun hong mga inuna natin. Kaya ngayon, pasadahan na ho natin itong kay, Senator Risa Hontiveros. Ayun, umpisa na ho natin 'to mga kababayan. Game, game, Thank you. game. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat kayo, Mr. Chair. So, 'Pag naririnig ko yung salamat kaayo na, ano ba ibig sabihin ng salamat kaayo? Lagi yung sinasabi nitong si, salamat kapatid, salamat kapanalig, o ano ibig sabihin ng salamat kaayo na yun? Mula noong naupo diyan si Risa Hontiveros pagka nagsasalita siya, sino ba si Kaayo, ba't mo pinapasalamatan? May utang ka ba kay Kaayo? Dati mo bang ex si Kaayo? Nagtoko. bago po magsimula, gusto ko lang pong Oh. ipaalala sa ating lahat na seryosong usapin ito. At Yun tiwala lang, ko sa paalala chairmanship lang ng ko na paalala. seryoso tayo dito. Ganun ho talaga, Senator Risa Hontiveros. Pagka yang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsalita yan, talagang magpapalakpakan ng madla. Kasi merong sense ang mga sinasabi. Kung pagka nagsasalita ho kayo, hindi nagpapalakpakan yung mga kasama nyo dyan, yung mga nanonood sa hearing na yan, ibig sabihin ho, puro basura lumalabas dyan sa bunganga nyo. Ganun lang ho kasi Session yun. hall. So siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawanan ng patayan. Sir, sabi nyo, when you are confronted by a criminal, you must overcome the resistance. Ibig po ba sabihin na lahat ng na EJK may baril? Kasi kung gano'n, nasa na po kaya yung mga baril? Dapat may libo-libo ng baril sa custody ng PNP. Do you have any thought on that? No, that is you're asking somebody somewhere or to make an accounting which is not possible. That your question cannot be answered here. All right, sir. So, but I think it can be questioned kung hindi nyo kayang i-address, itatanong po namin sa PNP. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, Yes. kanina rin sabi nyo maraming mali. No? So, halimbawa, si Kian de los Santos, menor de edad, Naku. hindi armado. By the way, yung mga nanay at tatay nitong si Kian de los Santos, kinita ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong presidente pa siya. Binigyan ho ng assurance ni Tatay Digong ang pamilya na yan na matatanggap nilang hustisya. At yun nga ho ang natanggap ng pamilya nitong si Kian. Kaya yung tito niyang nandyan, di ho natin alam. Wala yung magulang ni Kian dyan. Ang nandyan ho yung tito niya. Hindi ho natin alam bakit nandyan yung tito niya, ha? O, baka nakausap ho ng ano nga kasi tawag doon sa mga bruha na nasa likod nito si Risa Hontiveros. Mukha naman ho talagang bruha, di ba? Itong alin na to, ito. Di ba mukha ho siyang bruha, di ba? Mukhang nangangagat eh. Makaawa, pero tignan niyo naman. pinatay ng mga pulis sa drug war. Oh. Do you take responsibility for the death of Kian de los Santos? The Naku. criminal act, hindi naman siguro. The death. You take responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. That Hindi would po, be sir. a long shot. Hindi po abogado. Nandito pa lang tayo I sa was Senado, hindi sa referring Korte. to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, sir. Sabi At ko, nagbunga for yung that, I polisiya. take full responsibility Yes, for and that. what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian de los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because Patango-tango yung si bruha, oh. Pag ganyan-ganyan, alatang-alatang siya nagsulat ng tanong. Tingnan ko kung anong sasagutin ni Digong dito sa mga tanong ko, ha. Talagang, ang dating ko kasi ng mga staff na yan, kala nila, ang gagaling nila. Naku, matitiklo natin si Digong dito. Teka ha, yung mga pulis, nakadisgrasya dyan kay Kian de los Santos, nakakulong ho, wala na ho sa serbisyo, pinanagutan ho nila yung mga kamalian nila. Ibig sabihin, meron hong kamalian. Ano sabi ni Tatay Digong? Artikulo ng DDS, versikulo 9. Ang sabi ho niya, pagka mali ang pulis, ako mismo dadali sa kanyo. Anong ginawa nitong si Tatay Digong dun sa mga bumira dito, nakadisgrasya dito kay Kian de los Santos? Wala, si Baku sila, kulong pa. O talaga, madam, nakakulong na yung mga... Again, pagdating ho sa pulis, ang target ho ng mga yan, promotion. No, ngayon, siguro, sobrang atat nitong mga to, gusto nila magkaroon ng promotion, trabaho sila ng trabaho, pati yung mga di dapat trabahuin, tinatrabaho nila. Pero hindi ho natin alam kung ano yung
nangyari doon sa kaso na yon. Kung talagang runner ba o kung ano man nangyari. Pero may nasawi ang bata, napaka-sensational ng issue, talagang pinag-usapan sa media. Sibak yung mga pulis, kulong yung mga pulis. Ganun lang ho kasimple yan. Ibig sabihin, merong kamalian, pero hindi naman ho lahat. Pwede niyong isisi dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Madam Risa. Yan si Bruha, o nakaabang si Bruha. Na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one, you can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Nung October ulit, October 21, nung 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. No. Chair? No. How about Ala- si Carl Alam mo, ma'am, Anthony Nunez? before you rumble on those many things. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very Rinara- specific yung mga tanong Hindi. ko. Rinarambol mo, madam. Yan, hindi maiisa si Tatay Tigaw. Yan ang problema sa'yo. Pagka mimekos-mekos mo eh. Minimekos-mekos mo yung usapan eh. Sinasabi. Specific ang law. Guilt is personal. Yan. Una ng abogado. Okay lang po. Tanong ka muna kasi abogado. Palibasa, hindi ka abogado. Guilt is personal. Tanong ka. Palibasa, hindi ka abogado eh. Tanong ka muna, madam. Tanong sa abogado. Sige, Tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I magkakaintindihan have prepared dito. these questions. Hindi tayo magkakaintindihan dito. Madam Risa Ontiveros, tanongin mo muna yung bruwang nasa likod mo. Tignan nyo naman ho. Isang guhit na lang, mukhang lilipad na yan. Ayun na joke, pag nakikita ho natin, nakakaramdam tayo ng discomfort sa katawan natin. Nandito na naman si Bruha. Kayo ba ako huwag nyo na sabihin na, pumogi ka lang ng konti, ganyan ka naman. Hindi ho talaga, sa totoo lang. Pag nakakita tayo ng mga ganyan ng tabas ng pagmumukha, medyo nakakaramdam tayo ng discomfort. With my Guilt legislative is staff. personal. Yes. Guilt very is personal. Hindi So, mo pwedeng ipasa sa iba yan. no. Hindi po ito pagpasa. Iniimbestiga kaya po. Guilt nga is personal. Ba't mo pinapasa sa iba? Ng Blue Isa Ribbon, talaga. yung war on drugs at yung naging bunga ng extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo, na you will take responsibility. Correct. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a... Hindi lang masabi ni Tatay Digong. Hindi lang masabi ni Tatay Digong. Ito gusto niya sabihin, ma'am, ba't ang ob-ob nyo? Paano ko kayo naging senador? Just a It's few all right, minutes. Mr. Chair. Yes. Hearing is suspended. Hindi ho natin nakita, pero yung facial expression ni Tatay Digong, balik nga ho natin ng konti. Hindi ko nakita eh. All right, Mr. Chair. Yes. Hearing is suspended. Basahin ho natin sasabihin. Paano ka naging senador, Risa? Di ba? Bakit mo ipapasa yung guilt na yung kamali ang nakumit ng mga kapulisan? Sinabi niya, in line of duty, poprotektahan ko kayo, sagot ko kayo. Pero pagka yung mga pulis na gumawa ng kabalbalan, talagang yariho siya. Hindi ho niya patatawarin. Yung mga pulis na nakagawa ng kabalbalan, tingin kayo sa mga pulis ngayon na nakagawa ng napakaraming kamalian at talagang napatunayan niya sa korte na nasa serbisyo pa rin ngayon, na nasa active service pa rin. Wala ho mga kababayan, lalo nung panahon ni Tatay Digong nga. Nung panahon ni Tatay, ngayong panahon na to, daming kamalian nangyari sa KOJC, wala namang pakialam mga, diba, itong si Risa. Pero ito mga kababayan, bakit? Ito talagang si Senator Risa Hontiveros. So ito, ay forward na natin to. Ayo, Mr. Chair. Ang Yun, tanong si ko po Kaayo. ay, if you take responsibility, as you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy I maker was din po talking ako. about the policy. I take full responsibility
yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can hold me magpasok ka responsible for ng any death. specific crime, Yes, sir. You spoke hindi about... pwede yan. You spoke Huwag kasi ganon, Senator Risa. Napakalinaw nung policy, di mo naiintindihan. Kahit yung mga ordinaryong meron na nakikinig sa sinasabi ni Tatay Digong, loud and clear, ika nga. Pagka mali ang ginawa ng isang pulis, talagang maliligwak siya. Matatanggal siya sa pwesto. Mayayari siya, makukulong. Pero pagka yan, in line of duty, yung isang pinaghihinalaang merong hawak ng ipinagbabawal na pulburon, bumunot ng bakal, anong gagawin ng pulis natin? In line of duty, tutulungan ka ni Tatay Digong. Pero pagka yan, napatunayan sa investigasyon na yan hindi naman pala bumubunot, wala siyang dala, o kung ano pa man, sigurado may kalalagyan ka. Pero yung kapalpakan ng pulis para makakuha lang sila ng accomplishment nila, isisisi din dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Naku po, guilt is personal. Senator Risa about Hontiveros. At specific saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, if the resort Anak to ako, paano ka dyan? Di ba? Talagang ilalampaso ko niyan si Tatay Digong. Hindi pwede yan. Hindi pwede kay Tatay person Digong could yan. keep his volume and pitch to a Mr. normal Chair, trying level. to pin me down on Mr. Chair, Emosyon eh. Ikaw kasi, Riza Hontiveros, yung pagiging, kung anong sagwa ng pagmumukha ng assistant mo, yun naman ang sama ng ugali mo, madam. Anak ng to, ayusin nyo yung mga buhay nyo dyan sa Senado. Pati ba naman yung mga galaw nila dyan sa Tuwad Committee, dinadala nyo dyan? Anak ng to. you are pinned down by your own statements you of cannot. October. You have to No, pin- no, Patango-tango ka pa, langyakang bruha ka. Tingnan nyo naman pagmumukha. Tabas pa lang ng mukha niyan, di na talaga... no, me Mr. down Chair. low- I'm not trying to pin you down lawfully. on The air. exchanges are no longer productive. Mr. The hearing Chair. is Do not pin me suspended. down on semantics. Okay. Do not pin me down on semantics. Tuloy ho natin. Yung kasi mga tanong ni Bruja mga walang Hearing is kwenta. hereby Anak ng resumed. to. Senator Yun. Hontiveros Game. has the floor. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, i-summarize ko na lang yung unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, Sabi siguro nitong si Bruja, palpak ako ngayon, di ko nakuha si Digong. Tingnan nyo naman ho yan. Abogado yung nasa likod mo, Risa, tanongin mo. Isit ka. Nagkagalit mo na ako. Hindi ako nag-aano dito, ha. Ito, makita ko lang sa daan tong Bruja na to. Magpapasignature ako sa kanya. Itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old at si Carl Arnaiz at si Reynaldo de Guzman alias Kulot na confirm sa Calooc. Gusto mo isa-isahin natin yung mga nabiktima ng mga kakaliwang grupo? Na hindi mo pinagtatanggol dyan? Yung si, si Buok, yung nasawi na yon, ba't di mo sinasabi dyan? Ang gumurgur doon yung mga makakaliwang grupo. Yun sa war on drugs lang yung na. Kung pag-uusapan ho natin yung mga nasawi, pag-usapan ho natin lahat. Nagsi-cherry picking kayo yung mga tatama lang sa mga kalaban nyo sa politika yung mga nasawi doon sa kay OJC compound, yung mga natirgas, pag-usapan natin yon, gano'n? Yung inatake sa na nagurgur doon. Sini-cherry pick ho yan ang pangit. Okay lang sana ilatag natin na maayos na kapag wala ka na dyan sa hearing, batikusin mo lahat ng nangyayaring gurguran ngayong mga panahon na to. Yung batang natagpuan sa loob ng sako. Yung batang natagpuan sa ilalim ng aparador, cabinet. Hindi natin pag-uusapan yon. Mali naman nung ata yan, Senator Risa Hontiveros. Yung mga yan, nabigyan ng katarungan yung pagkasawi nila. Yung mga pulis na nagkaroon ng irregularidad sa kanilang trabaho, nakakulong. Pero yung mga batang natagpuan, nakasilid sa loob ng sako, nakasilid sa ilalim ng aparador, o kung saan pa man, wala pa rin ho tayong natatanggap na development kung ano nang nangyari doon sa mga kaso na yun. Court na the evidence was merely planted by the police. Ang
point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, actually may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente pero na-high blood Sandali. yata sila sa akin. So dalawang huling tanong na lang. Una po, Walang na high blood sa iyo, madam. Walang na high blood. Tatawa naman tong si Brua. Marami yung kasing mali ho kasi yung pagtatanong nyo. Akala nyo matitiklo nyo itong si Tatay Digong. Walang na high blood. Kung merong na high blood dito, yung bruhang nasa likod mo, patawa-tawa, sarap anuhin no? yes, Alam nyo? Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But walang personalan yan. It has nothing to do with you, pati yung karakter ko. Yung boses ko lang kasi excited. But if you are offended by the demeanor, then mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Napaka-gentleman, palakpakan nun natin. Palakpakan nun natin si Tatay Dig. Napaka-gentleman itong si Tatay Dig. Saludo pa rin, saludo. Daming nakakami sa'yo sa Tatay Dig. Balik ka na, kahit di na pwede. Pagka bumalik ka din, okay lang sa amin. Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. At saka, Hindi, sandali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. and I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na papaulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. I am, nabubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my... Dapat sabihin mo, Tay, sabi mo ganito, hindi mo kung gaya, Risa. Wala ka negosyo pero mayaman ka. My public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maaari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kaayo, Yes, Mr. sir. Chair. So, tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito sa hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Sige, Senator Ortiveros. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa 3 high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he's lying. I do not know him and I do not have to congratulate this policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Magtrabaho kayo dyan. Grabe, talagang ilinatag mo yung script ng Tuwadcom dyan, anak ng Tokwa, Senator Risa Hontiveros. Talagang linatag mo, hindi pa ba sapat sa inyo na merong isang pulis, na Kernel, itong si Geraldo, na tila bagang gusto siyang, merong gusto mga ipasabi sa kanya mga bagay dyan sa Tuwad Committee na yan. Talagang kakaladgarin mo pa rin yung mga findings nila doon. Di ka nahihiya, Senator Risa? So you do not confirm na tinawagan nyo si I do Senior Superintendent Padilla? I only congratulate people with who itong mga police na graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya ma'am, huwag Mr. tayong Chair, umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, Bakit ano po? tinawag Mr. ninyo Chair. ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong?
Mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. Ang So, bira, for oh. the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug Wala. criminals ay Mainang nila lang to nilang si mamatay na lang ano? kesa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kesa Wala ipreso akong pakialam sila? dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for making that of record. Alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Eh, Chair, for the record, you make your own history in this planet. yes, Mr. Yun ang Chair. gusto nilang mangyari. Doon sila Correct. sa impyerno. At doon Yun lagi natin sinasabi dito. Kung yan pinasok nyo, tapos napasok kayo, huwag kayong iiyak pag nagurgur kayo. At yung mga gumagawa ng, yung mga illegalista, yung mga gumagawa ng masasama, sabihan nyo yung inyong mga mahal sa buhay. Kunyari kayo, nag-hold up kayo, ng kung ano-ano, nasa illegal kayo, mga illegalista, sabihan nyo yung inyong mga mahal sa buhay na pagka nagurgur ako, huwag kayong iiyak-iyak kasi pinasok ko illegal. Kasi pagka nagurgur ako dito, sisisihin nyo gobyerno, naku, kaya walang nangyayari sa bansa natin. Paulit-ulit lang ho ang cycle ika nga, di ba? Pagka mayroong nagurgur, isisisi sa mga pulis, isisisi sa pamahalaan, isisisi kung kani-kanino. Matatakot ang mga pulis, lalakas ang loob ng mga dahil pinagtatanggol sila nitong mga individual na kagaya ni Risa Hontiveros. Paulit-ulit lang ho. Ngayon, pagka wala tayong leader na kagaya ni Tatay Digong na meron talagang political will, naku, yari ho tayo dyan. tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Ay, Chair, wala kang ambisyon. Yung nasa likod mo, parang meron imbitasyon. Tingnan nyo na ang pagmumukha yan. Pasintabi ho, pasensya na. Yun, isa ho kasi sa pinaka walang yung stop dyan sa Senado. Para sa akin, opinion ko to. Yung stop ni Risa, yung mukhang bruhang nasa likod. Bruha nga Hinay-hinay ka, Madam Risa, baka isama ka niyan. ang punto lang nito, ang punto lang nito, Hilahin ay, kita, Madam. Hilahin daw siya ni Tatay Digong. nung magsisimula ang anumang police operations, Ulitin natin. drug-related Epic police. yun, epic yun. Epic yun, game. Ulitin natin. Pero Mr. Chair, ang Hirain punto kita, lang ma'am. nito, ang punto lang nito, Diba, hindi na ko yung yan, game. Sa impyerno. At doon tayo magkita. well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong Ba't mag-investigate. doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hirain punto kita, lang ma'am. nito, ang Hihilahin daw ni Tatay Digong sa impyerno itong si Risa Hontiveros. Nung nagsalita itong si Risa, kasi wala daw jurisdiction ng Senado sa impyerno, biglang tawa yung assistant niya, yung mukhang bruha sa gilid. Bigla ho siyang tumawa. Nung binanatan ho siya, nahihilahin siya sa impyerno. Wala, tahimik ho siya. Tingnan nyo naman. punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, Nako. supposed Sabi siguro niya, wala, hindi umubra yung mga binigay kong tanong dito kay dito sa amo ko. Mayayari ako nito sa kanya to be mamaya. at sinabi ng mga resource persons, merong Susulat-sulat pa siya, manual oh. operations, merong continuum of force sa pag-enforce Naku, implement ng nalito. police Nalito si anti-drug Madam. operation. So, Na-distract ang doon sa premise papel. is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kaayo. Kasi Ayo. na lang po maghuhusga. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Ontiveros. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon, ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon, hindi pa sila nakapile ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record. Ito naman si Risa, pagka sinasabi yun ni Tatay Digong, maano ho siya. Pagka sinabi niyang, biro lang naman yun, naniwala naman kayo. Wala, tapos. Di ba? Record, Mr. President. Masyado mga- Wala, Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Wala. Huwag na tayo magdrama dito, tapusin na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis.
Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako po, akin, mine and mine alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. Thank you, Mr. President. Ako po may tanong din. Pinag-aralan namin pinanood namin yung mga footages mo nung you were President-elect tapos naging Presidente. Meron kayong sinasabing ang reward, iba-iba nga yung amounts, tapos sasabihin nyo parang may encouragement na patayin ng mga kriminal, pero dudugtungan nyo parati sa dulo ng lalo na kung nalagay sa peligro yung buhay ninyo. Okay. So, ito lang po yung tanong ko. So, when you were President, hindi nyo ba po concern na malito yung mga nakikinig sa'yo, na kausap mo mga law enforcers, na may maniwala, lalo na dun sa first part ng sinabi mo at na-confuse na sila sa... Kasi paliko-liko po yung mga pronouncements po ninyo, Mr. President. When you were President, were you not concerned that you will be misinterpreted? Hindi, kasi matagal akong instructor ng pulis eh. Dumadaan ito sa psychiatric, gagastos pa ako ng... When I was also President, may funding ako dito sa mga psychiatric nila. Nandyan yan sa item eh. Hindi naman ito At saka, alam mo, Senator, okay yung mga ganung mga heinous crime, mga patayan dito. Ang presidente o mayor, hindi pwedeng kailangan magbitaw ka talaga ng salita. Ina ninyo. Kasi pag hindi, walang... Yung gigil nandun talaga eh, no? Di nawawala yung gigil ni Tatay Digong eh. Bigla ko naalala yung lola ko pag nanggigigil siya ganyan. Yung ngipin niya talagang nag-grind eh. I would like to we travel back. Ano ang syudad ng Davao noon? Nung hindi pa ako mayor. Nandyan yung komunista, nandyan yung mga hoodover, nandyan lahat. Abusado na pulis, abusado na sundalo. Puro kriminal, puro kanya-kanya. Nung na-mayor ako, sabi ko, hinto kayo, either, ayan siya, mga nandyan naman na noon. Sabi ko sa mga pulis, either patayin ninyo ako o papatayin ko kayo. Putangin na, huminto kayo dyan, ditse kayo. Eh, kung sinabi ko yan sa mga kriminal, sa pulis, lalo na sa kriminal. Pero yung mga pulis na nag-kidnap, sumali sa hold-up, mga tao nila, pinatay ko talaga. Alam nila yan. Standby lang ho, standby lang, maya-maya ho, meron tayong yung mga taga-tuwad ko, may mag-aano na ho, magpe-press con ho sila. No, mag-Q&A ho sila, tanong nila, sagot nila. Kasi malamang sa malamang yung pulis na nagsalita kahapon dyan sa Senado, yayariin ho nitong mga walang yung congressman na to. Ibibigay nila yung pangalan kung tanungin mo. All you have to do is to place them under oath. Sinabi ko sa kanila, pati kayo pag hindi ninyo disiplina yung mga tao ninyo. Bayad ang mga tao ng sweldo ninyo tapos pati kayo kasali dyan. Stricto talaga ako sa pulis. Ayan sila. Puro general yan. Protektado ko ang pulis pag sa trabaho. Kasi ma-demoralize pag hayaan mo. Alam mo ba, Senator, nung mayor ako, ayan, puro dumaan ng Davao yan, puro naging chief of police yan. Pagka ang pulis nagkaroon ng kaso, yung araw na yon na ma-file yung kaso against the police, tangina yung sweldo niya, hinto na yan. Wala nang
pagkain na dumadating doon sa pati yung mga anak. Hinto pati yung edukasyon ng bata. Kaya pinoprotektahan ko sila. Ito puro generals. Pero alam nila, sila mismo pinoprotektahan ko yan. Dumaan ng kaso yan. Pero yung mga pulis na gago, I will take advantage of the presence of the former president and then ask now the police generals present this afternoon. Narinig niyo yung sinabi ni Presidente? Generals Danao and Coy, do you confirm what the President said? Na kung involved ang police ninyo sa krimen, siya mismo ang pinapatay daw niya. So do you confirm such a statement? alam nila. As far as I'm concerned, sir, when I was under the Davao City Police Office, hindi naman siguro sila pinapatay. Sige, tell us. As far as I know, sir, wala man pinatay po si Mayor What talaga. do you do? What do you do to the policemen involved in crime? Policeman is involved in crime, sir. That's Okay. the scenario. Sir, nung panahon ko, when I was the city director, there was one policeman who was discharged for illegal drugs. And unfortunately, hindi ko na lang po i-mention yung pangalan kung sino yung congressman na nilapitan at na-reinstate po sa serbisyo, in short. Okay, he was already discharged from illegal drugs. Wala pang 1 year, sir. Walang ginawa kundi magmaoy, mamaril, at binabaril niya, sir, yung kanyang misis, binabattle indok niya yan. Okay? So, in short, sir, yung taong yun, kinausap ko. Kasi sabi ko, kababalik mo lang, baka pwede namang maglaylo ka. Okay? So, ang nangyari, sir, naglaylo siguro ng 3 linggo. Ganon uli, sir. So, binaril na ng binaril yung misis niya. And accordingly, sabi mismo ng misis niya, sir, kaya po laging nagwawala na naman itong mister ko dahil bumalik uli sa droga. So, in short, sir, pinatay namin. Ganon lang, sir. Anong circumstances? Meaning pinatay ninyo, paano? Sir, lumaban, sir, eh. Pulis, may sariling baril, sir. Binabaril nga niya yung misis niya, kami pa. Napatay nyo sa bahay niya? Yes, sir. Nag-operation Inoperate kayo? namin talaga, sige, sir. Inoperate namin, sir. Nakalimutan ko lang yung apelyido. Pero that was when I was the city director. I think it was 2014. Anong man? I am familiar with the... Sige, sir. Can you supply the details, Mr. President? Yes, lumaban, sir. Yung petsa, so that yung mga gusto mag-research further sa insidente, anong petsa, anong pangalan ng tao? And I cannot, it would be impossible to remember that. I have to go back home and... General Danao, month and year? Para lang because this happened in Davao City, pero anong month and year? Para Yes, sir. Hindi ko lang, sir, maalala yung pero I was the city director, sir, eh. Pero that was from, kasi I was assigned, sir, from 2012 up to, 16 yata? Okay lang yun. Walang problema. Nagwawala ka eh. So, walang ginawa yun. sir. Nananakit ka eh. Sa station. And, actually, pinatawag ko, sir, yung police, eh. Yun yung pinagtataka ko, sir. Dahil na-discharge na ito, hindi ko na lang sasabihin, sir, kung sinong congressman yung nilapitan niya. sige po. And nakabalik, sir, sa serbisyo. So, yun ang nakakasakit, sir, sa atin. Dahil dinischarge ka na nga for illegal drugs and yet nakabalik ka uli. Pagbalik mo, the same trabaho, illegal drugs pa rin. So, what will we do dun, sir? Alam nga naman na misis mo, binabaril mo, buntis, binabatil indok mo. Hindi lalo na sa ibang tao. Thank you, General Danao. General Cuy, any Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Napakarami hong nangyayari ngayong araw na to. Maraming salamat to. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Sa mga nag-like, nag-comment, nag-share, nagpakulay dyan sa baba. Maraming salamat to. Sa susunod na video kung na ho kayo, may shoutout. Maraming salamat to mga kababayan. Mabuhay ho kayo.